Bea at Dominic naghiwalay dahil sa prenup agreement at isang politiko? Anong nangyari sa inyo, Dominic at Bea? In front of my friends or my family. I don't want them to not like my boyfriend. Ito ang hirap pag ang lalaki ang palamunin at babae ang may work. Ang pangit talaga tingnan. Kilalanin muna ang pagkatao ng pamilya. Ganda ni Bea pero parang ginagamit lang siya ng mga lalaki. May ganun ba talaga? Or is it Bea is destined to be rich and single? I don't bash. If they are sincere and they really love each other, let's then be happy for them. They have their own issues and not ours. Maybe there's something wrong with you kaya walang nag-work na relationship. Pang ikaw pa yung nag-blame. Welcome back, Kalam. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mainit-init pa trending na issue ng hiwalayan ng celebrity couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Ano nga bang dahilan ng hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque? Wala na ba talagang kasalang mangyayari sa pagitan ng dalawa? Totoo ba ang condominium unit ni Dominic ay nakapangalan sa isang sikat na politiko? Ano nga bang analysis natin sa isyong ito? Simulan na natin. Bago tayo pumunta sa mga detalye ng issue, hayaan niyo muna akong magbigay ng kaunting background tungkol sa dalawa. Si Bea Alonzo ay isang sikat na artista at modelo mula sa Pilipinas. Isang Briton ang kanyang ama at Pilipina naman ang kanyang ina. Ang kanyang malaking pagsikat ay dumating nang gumanap siya bilang Basha sa pelikulang One More Chance noong 2007 kung saan nakasama niya si John Lloyd Cruz. Ang kanyang husay sa pagganap sa pelikulang ito ay nagbigay daan sa kanyang pagkakilala bilang isa sa mga pinakamahusay na aktres ng kanyang henerasyon. Sa kabuuan, si Bea Alonzo ay isa sa mga pinakatanyag at pinakamahusay na aktres ng Pilipinas. Samantala, si Dominic Carl Manalo Roque o Dominic Roque ay tubong Tagalog. Isinilang at nagmula sa lungsod ng Cavite, Cavite. Siya ay anak ng isang businessman at presidente ng kumpanya. Siya ay pamangkin ng aktres na si Beth Tamayo. Bago pasukin ang pag-arte ay nasa mundo muna siya ng modeling. Noong 2008, naging modelo siya ng Cosmopolitan Talent Agency at ng sikat na clothing line na Pen Shop. Noong 2010, tuluyan na siyang sumabak sa pag-arte sa ilalim ng ABS-CBN at Star Magic hanggang ngayon. Ang debut on-screen niya ay teleseryeng Habang May Buhay bilang Mark. Noong 2012, ipinagkatiwala sa kanya ang maging leading man ni Ella Cruz sa fantaseryeng Ariana. Naging bahagi rin siya ng remake ng Pangako Sa'yo kasama ang Kathniel. Ngayon, pag-uusapan na natin ang issue. Taong 2020 nang maging mainit sa paningin ng mga tagahanga ang sabi-sabing nagde-date o in a relationship nga si Bea Alonzo at Dominic Roque. Sunod-sunod na rin ang paglabas ng mga larawan kung saan magkasama nga sila kahit pa sa mga intimate o special family gathering ng una. Maraming ang tuwa nang aminin nilang opisyal na nga silang magkarelasyon noong 2021. At nitong nakaraang taong 2023 ay naging viral din ang naging wedding proposal ni Dominic kay Bea. Inula ng mga congratulatory greetings and well wishes ang nasabing proposal. Marami ang kinilig at na-touch na sa wakas ay maaari nang mag-settle down na nga si Bea matapos ang mga naging breakups nito sa mga exes. Kaya naman ngayong unang pasok pa lang ng 2024, nagulat ang lahat nang wala pang isang taon matapos ang nasabing proposal ay napabalitang naghiwalay na raw ang dalawa. Nagsimula ang spekulasyon ng di umano'y hiwalay ng dalawa nang mapansin ng mga netizen na tila hindi na raw sinusuot ni Bea ang engagement ring na binigay ni Dominic sa kanya. Sa mga post ni Bea sa kanyang IG napapansin ng mga netizens na tila wala ng singsing na suot si Bea. Doon ay parang kinabahan na ang mga fans. Pagkatapos ay sinundan nga ng video rin ni Ogie Diaz kung saan sinasabi niyang hiwalay na ang dalawa. Sabi pa ni Ogie, sabi ng isa kong source, wala na sila. Hiwalay na sila. Yung Japan nila, huling post na nila yun. At nito nga February 6, 2024, mismong ang King of Talk na si Boy Abunda ang nagsabing kumpirmadong hiwalay na nga ang dalawa. Sabi niya, as we talk today, yes, hiwalay po si Dominic at saka si Bea. Isinauli na raw ni Bea ang singsing kay Dom. Matapos ang kumpirmasyon na ito ni Tito Boy, samot-sari na ang naglabas ang dahilan kung bakit daw naghiwalay ang iba.
Marami ang nagsabi na tila may attitude problem daw si Bea kaya madalas iniiwanan ng mga nakakarelasyon. Marami na rin ang humusga sa pagkatao ni Dominic na tila ang habol lamang nito kay Bea ay ang pera nito. As we all know, mas malaki ang net worth ni Bea, tinatayang 1.2 billion, not to mention ang farm nito na halos nagkakahalaga ng 300 million. Mula dito ay lumabas na rin ang most likely reason ng hiwalayan. Ang di umano'y di pagpirma o pagpayag ni Dominic sa prenup o prenuptial agreement. Ano nga bang prenup agreement? Ito ay ang isang kasunduan ng couple bago magpakasal na may kinalaman sa kanilang mga ari-arian. Kapag wala kasing ganito, kapag naghiwalayang mag-asawa ay paghahatian nila ang kanilang ari-arian equally. Kapag may prenup naman, maaaring ilagay sa kasulatan ng pag-aari halimbawa ng isang babae ay mananatiling sa kanya kapag naghiwalay sila ng asawa. Ngayon, marami ang sabi-sabi na hindi nga raw pumayag pumirma itong si Dominic samantalang nung una ay siya pa raw mismo ang nag-approach sa magulang ni Bea tungkol dito. Dahil dyan pinag-imbestigahan daw ang background ni Dominic at doon na rin lumabas ang chismis sa mga di umano'y ari-arian ni Dom na bigay ng mga pribadong sponsors kaya naman binatikos siya ng mga netizens. Maggastos si Dom. Nung una lang pumayag si Dom pero nung magpirmahan na sana ay umayaw na si Dom. Naghugas kamay na si Dominic kasi naglabasan ng mga balita. Totoo kaya na ibinabahay siya ng isang Papa Este politiko? How come di agad nalaman ni Bea ano? Marami rin naman ang nag-agree sa desisyon ni Bea na magkaroon ng prenup agreement. OMG, so matalino si Bea. Kung ako nasa posisyon niya ganon, din gagawin ko. At kung love siya ni Dom, papayag siya sa ganong agreement, just saying. Marami ring nalungkot at umaasang maayos pa ng dalawa ang hiduan at matuloy ang naudlot na kasal. Sayang, bago lang yung pag-propose ni Dom. Sad naman, so sad, pati sila naghiwalay na rin. Isang relasyon na naman ang nasayang. Nagsalita si Christian Gasa patungkol sa dahilan ng hiwalay ng dalawa. Kuripot daw itong si Dominic at lahat ng gastos ay si Bea ang nagbabayad lalo na kapag nag-iibang bansa ang dalawa. Ayon naman sa veteran columnista ni Christy Fermin, ay dahil daw natuklasan ni Bea na ang nagmamay-ari ng condominium unit na tinitirahan ngayon ni Dominic ay nakapangalan sa isang sikat na politiko na di umano'y amo pa ni Dom. Marami tuloy sa mga netizens ang nagtatanong kung anong relasyon ni Dom sa nasabing politiko. Marami pang usap-usapan ang kumalat katulad na lamang ng ang negosyo niya raw na gasoline station ay bigay ng isang mayamang bakla. Nang dahil dito, umugong din ang chismis na si Dominic ay namamakla. Ano nga bang dahilan ng hiwalayang Bea Alonzo at Dominic Roque? Sa totoo lang, ilang linggo ring nanahimik ang dalawang panig. Ang panig ni Bea at Dom hanggang sa basagin na ni Bea ang katahimikan niya. Nagkaroon siya ng opisyal na anunsyo na totoong kinansilan nila ni Dominic ang nasabing kasalan. Pinatutsadahan niya rin ang mga vlogger at iba pang showbiz na nauna pa raw sa kanilang dalawa ni Dominic na maglabas ng kung ano-anong chismis tungkol sa hiwalayan nilang dalawa. Kung ano nga bang totoong dahilan nito, walang inilabas na kahit anong hint si Bea. Aniya, irespeto sana silang dalawa dahil pareho silang dalawa na nasasaktan ngayon sa mga pangyayari. Wala na ba talagang kasalang mangyayari sa pagitan ng dalawa? Muli, sa inilabas na pahayag ni Bea tungkol sa kanselasyon ng kasal nila, masasabing sa ngayon ay wala na munang mangyayaring kasalan sa pagitan nilang dalawa ni Dominic Roque. Kung ako ang tatanungin, sila at silang dalawa lang talaga ang may karapatan at ang tiyak na makakasagot ng tanong na kung sa mga susunod na araw o panahon ay matutuloy pa nga ba ang kasalan. Ano ang aral na mapupulot natin sa isyong ito? Una, kung wala pang katibayan o hindi mismo sa taong involved lumabas ang tunay na kumpirmasyon ay huwag muna tayong mag-jump into conclusions. Maaari kasing makapagsalita rin tayo ng mga bagay na ikakasakit ng dalawa na mas lalong unfair sa kanila, lalo na kung hindi naman natin talaga alam ang buong istorya. Pangalawa, tandaan natin na hindi garantisado ang pag-ibig. Hindi sa haba ng taon, hindi sa dami ng pera. Kaya habang nandyan pa, gawin natin ang lahat ng makakaya natin para maging masaya, para magtagal at para ma-enjoy ito. Ikatlo, mabilis magbago ang isip ng isang tao kasing bilis ng kidlat. Sabi nga nila, ang pagbabago-bago ang tanging permanenteng bagay dito sa mundo. Ikaapat,
huwag magmadali magpakasal dahil sa edad. Mas mabuting huwag nang magpakasal kaysa mapunta sa maling tao. Dahil ang kasal, panghabang buhay na desisyon yan. Sabi nga ng matatanda, ang pag-aasawa ay hindi parang mainit na kanin na kapag napaso ay iluluwa. Ikalima, hindi natin mapipilit ang isang tao na manatili sa buhay o sa piling natin lalo na kung ayaw na talaga niya. Desisyon niyang umalis. Respeto yon dahil tanda rin yon ng pagbibigay respeto sa sarili mo. Kung masaya ka pa, manatili ka. Kung hindi na, matutong umalis. Ika-anim, hindi masusukat ang pagmamahal sa mga mamahaling regalo. Mga material na bagay na maaaring sa huli ay maging problema niyo pa. Ang sabi nila, ang pinakamagandang regalo na pwede mong maibigay sa iyong minamahal bukod sa pagmamahal ay ang iyong oras. Ikapito, hindi lahat ng sweet post sa social media ng isang couple ibig sabihin ay wala ng problema sa relasyon nila. Ikawalo, ang pinakamahalagang bagay talaga na matutuhan sa isang tao ay ang pagmamahal sa sarili. Mahalin muna ang sarili bago yung iba. Ang sarili ang unang-unang tutulong sa iyo sa mga panahon na tila di mo kaya. At ang huli ay ang lahat ng pangyayari sa ating buhay lalong-lalo na sa iyong mga bagay na hindi sumang-ayon sa ating mga plano. Lagi nating iisipin na may dahilan ng lahat ng pangyayari sa buhay natin at malamang ay may mas magandang plano para sa atin si Lord. O hindi kaya ay mas better na taong darating para sa atin basta laging tandaan na huwag mawala ng pag-asa at huwag susukuan ang pag-ibig.